Naalala ko, nung pinalabas ako ng seminary way back 2009, hindi na ako nagulat din kasi ine-expect ko naman na. Ang mas nakakagulat ay yung na-accept na ako nung 2013, pabalik ng seminaryo. Kasi hindi ko talaga ine-expect. Pero malamang, mas higit pa dyan, yung pagkagulat nung mga Hudyo sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-4 na bahagi na nung diskurso tungkol sa tinapay na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, isang buwan na natin pinag-uusapan ang tungkol sa Eukaristiya, ang tungkol sa ating Panginoon bilang tinapay na nagbibigay buhay. Ewan ko na lang kung hindi pa yan mag-sink in sa atin. Kaya siguro yung iba, inaantok na agad. Kaya siguro yung iba talagang parang ayaw nang makinig. Pero anyway, gulat na gulat yung mga Hudyo, no? Talagang shock sila. Ikaw ba naman, di ba? For example, kung sabihin ko sa inyo ngayon, kainin nyo yung laman ko, tsaka yung dugo ko. Inumin nyo. Hindi ba kayo magugulat nun? Syempre talagang magugulat kayo nun. Kahit sino magugulat nun. Kaya talagang hindi madaling tanggapin kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Dahil yung mga Hudyo, syempre sa kanila, hindi naman pwedeng kumain ng laman ng kapwa-tao. Dahil syempre, literal yung pagkakaintindi nila sa sinasabi ng ating Panginoon. At lalong hindi sila pwedeng uminom ng dugo. Pagkadugo nga sa kanila, madampian ka lang, magkasugat ka lang, matuluan ka lang ng dugo, talagang ituturing ka ng madumi. Hindi ka pwedeng makisalamuha sa kapwa Hudyo, hindi ka pwedeng pumunta sa templo, magiging outcast ka until pagkalubog ng araw. Kaya nung sinasabi ng ating Panginoon, na kanin nyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, talagang shock silang lahat. Pero mga kapatid, sa mga panahon na ito, hindi pa naman naiintindihan ng mga Hudyo kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Kung babalikan natin yung ating mga pagbasa noong nakaraang 4 na linggo at meron pa ring umaalingaw-ngaw ngayon, sa bandang huli ng ating pagbasa, narinig natin sinabi ng ating Panginoon, hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain yun. At ang sinasabi dito ng ating Panginoon ay yung mana, yung tinapay na mula sa langit. At yung mga Hudyong nakikinig sa ating Panginoon ay nag-e-expect pa rin ng mana na ipapakain sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil tandaan natin, nangyari itong pangyayaring ito pagkatapos mapakain yung 5,000. Ibig sabihin, yung mga nakikinig sa Kanya o karamihan na nakikinig sa Kanya, ang iniisip pa rin physical na pagkain, physical na pagkagutom pa rin. Pero ang kaganapan na sinisimbolo ng mana na tinapay na mula sa langit at ang kaganapan ng sinasabi ng ating Panginoon na kanin ng kanyang katawan at inumin ng kanyang dugo ay nangyari at natupad sa huling hapunan. At ano yung meron sa huling hapunan? Nagkaroon ng kauna-unahang misa. Nagkaroon ng Eukaristiya. Kaya nga hanggang ngayon, meron tayong Eukaristiya. At totoo, hindi ito katulad ng kinain nila noon. Kumain sila nung mana at sila'y namatay pa rin. But more than the physical death na sinasabi ng ating Panginoon, ay yung pagkamatay din ng kaluluwa kung hindi natin kakainin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa anyong tinapay at alak na lagi nating tinatanggap sa Eukaristiya. Ito na yung sinasabi niya. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kanin ang kanyang laman. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, inumin ang kanyang dugo.
At nasaan ang kanyang katawan? Nasaan ang kanyang dugo? Nasa Eucharistia. Pero ang ibig sabihin din ng ating Panginoon, pag sinabi nating kainin ng kanyang laman at inumin ng kanyang dugo, ang ibig sabihin din nun ay pakikibahagi sa kanyang buhay. Pakikibahagi sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Dahil hindi naman ibig sabihin na one time kumain tayo, tumanggap tayo ng ostya, hindi ibig sabihin nun automatic magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi yon one time, big time. Hindi yon once lang, okay na. Kaya nga linggo-linggo tinatanggap pa rin natin siya. Kaya nga yung iba sa atin merong debosyon sa Eucharistia at araw-araw tumatanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Dahil ang pagkain sa ating Panginoon, ang pagtanggap sa ating Panginoon ay pakikibahagi sa kanyang buhay. Pero mangyayari yon hindi lang isang beses. Nangyayari yon paulit-ulit, consistent, hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung ating pagtanggap sa tinapay na nagbibigay buhay ay paghahanda doon sa sinasabi ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Diba tayo mga tao, kumakain tayo para masustain ang ating katawan hanggang sa mamatay tayo. Pero in the same way, kailangang pakainin ng ating kaluluwa para masustain ito, para maging malusog ito hanggang marating ang buhay na walang hanggan. Kaya nga lagi din nating sinasabi, malamang sinabi ko rin sa nakalipas sa mga 3 linggo, na kung lagi nating tinatanggap ang ating Panginoong Hesukristo, sana lalo tayong nagiging katulad niya. At yun yung laman ng mga pagbasa natin ngayon. Sa unang pagbasa narinig natin sa aklat ng Kawikaan na ang karunungan dito ay inilalarawan bilang babae na nag-aanyaya sa piging. At nung mga sinaunang Kristiyano, tinatawag nila ang Eucharistia bilang piging ng karunungan. Sa ibig sabihin, tuwing nagsisimba tayo, tuwing nakakakinig tayo ng salita ng Diyos, tuwing tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo, supposedly nagkakaroon tayo at lumalalim ang ating karunungan tungkol sa ating Panginoon. In the same way, dapat lumalalim din ang ating karunungan sa ating tinatanggap. Karunungan natin tungkol sa buhay na walang hanggan. Karunungan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa Salmong Tugunan, ang paanyaya din sa atin ng ating tugon, magsumikap tayong kantin ang Panginoong butihin. Kinakamtan natin ang ating Panginoon tuwing tinatanggap natin siya sa Eucharistia. Pero yung kaganapan ng pagkamtan, yung kaganapan na kamti natin ang ating Panginoon ay mangyayari sa dulo ng ating buhay. Pero lagi nating tandaan, lahat ng ito ay pakikibahagi sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero lagi din nating tatandaan, bago tayo nakibahagi sa buhay ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng Eucharistia, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng ating pagpapakabuti sa ating kapwa, bago natin nagawa ang lahat ng iyon bilang pakikibahagi sa buhay ng ating Panginoon, ang unang nakibahagi ay siya sa atin. Bago tayo nakibahagi sa kanyang kabanalan, nakibahagi ang ating Panginoon sa ating pagkatao. You know, merong prayer ang mga pari na hindi naririnig ng mga tao. Kapag ka binubuhos ang alak at tubig sa kopa, ang binubulong namin sa paghahalo ng alak at tubig na ito, naway makaisa namin si Kristo sa kanyang pagka-Diyos na nagpagindapat makaisa namin
sa aming pagkatao. At yun ang kahulugan ng Eukaristiya. Yun ang kahulugan ng pakikibahagi ng ating Panginoon sa atin at ating pagkikibahagi sa Kanya. Bago tayo nakibahagi sa Kanya, nakibahagi na siya sa atin dahil naging tao siya, dahil nagpakahirap, dahil nahirapan siya dahil sa atin, at dahil namatay siya sa krus ng dahil sa atin. Nabuhay, namatay at muling nabuhay ang ating Panginoon dahil sa atin, dahil nakibahagi siya sa atin. At kung ginawa niya ng lahat ng pakikibahagi sa atin, ginagawa niya pa rin patuloy ang pakikibahagi sa atin. Ngayon, tayo naman ang inaanyayahan. Makibahagi tayo sa Kanya. At ang pakikibahagi na to ay magagawa natin kung tutularan natin ang Kanyang kabutihan at malasakit sa kapwa na pinakita niya. At ang pakikibahagi na ito sa Kanya ay mangyayari kung lagi nating tatanggapin siya sa Eukaristiya. At mangyayari ito, yung kaganapan ng pakikibahagi na ito sa Kanya kung mararating natin ang Kanyang kaharian sa dulo ng ating buhay. Amen.